mukhang talampakan. Hanggang talampakan. Tara na at makipag-ututang dila kay Laika Barista! Yes, friend, yan nga muli ang kanta na para sa mga isinusumpa na ang mga taong mahilig mang-iwan. Yung tipong pagkatapos kang gamitin, akitin at perahan, lulukuhin ka lang pala. O diba? Yan nga rin ang bukang bibig ng kantang Langyang Pag-ibig by Ben and Ben. Young and fresh na si Laika Barista pa rin, yes, friend, ang iyong kasama hanggang sa mga oras po na ito at nakatuto ka pa rin patuloy dito pa rin sa iyong paboritong istasyon, nakabonding ang 101.1 Yes FM. At gusto ko lang sabihin, yes, friend, na pagkatapos ng ilang araw, ilang buwan na pagtitiis na lagi nating sinasabi, ang init-init! Hi! Just in, yes, friend. Pag-asa declares the start of the rainy season in the country this Wednesday, May 29. 29? Ayan, tag-ulan na, mga yes, friend. Malamig na ang panahon ulit. Sira na naman ang negosyo. Yun lagi sinasabi ko. May negosyo ako na maapektuhan talaga ng ulan eh. Well, alam mo, kahit sabi ko nga, ang init-init, nahihirapan ako, sinasabi ko na lang, para sa negosyo, para sa negosyo. Ayan na, tag-ulan na, so ihanda na ang bota, ihanda na ang payong, and of course, ihanda na ang iyong sarili. Yes, friend, bakit ka mo? Eh di maliliit ka na naman ang uwi pa minsan-minsan kasi stranded ko. Uy, wag naman. Wag naman ganon. Wag naman umabot sa ganon. Sana ano lang, patikimin lang tayo ng malamig na panahon. Konting ambon. Tapos yung tipong uulan lang pero madaling araw. Yan. 'Di ba? Sana ganon lang. Mahal tayo ng Diyos. Hindi niya tayo papahirapan. Amen? Amen. Anyways, yes, friend, kaninang ay napakinggan po natin ang kwento ng ating Laika Barista Moments na pinamagatang Compromise. Na kwento para sa mga taong hindi sanay o hindi nasanay sa panay pag-update sa jowa mo. Nararanasan talaga ito ng mga taong never nagkaroon ng relasyon o never pumasok pa sa relasyon. Kaya minsan, kapag pumasok na sila, nagka-jowa na sila, doon nila nararanasan yung mga pagbabago na minsan, ba't ganon? Ba't niya ako pinapakilaman sa mga ganitong bagay? Bakit? Parang ang controlling, parang ganon. Bakit laging kailangan ko siyang i-update? Bakit siya nagagalit? Wala naman akong ginagawang masama. Nakatulog lang naman ako, ganon. Mayroon akong ganitong kaibigan. So, ang dami niyang tanong na parang, nasanay kasi akong ilang taong nag-iisa. Nasanay kasi ako na wala akong jowa. So, nung dumating siya sa buhay ko, di ba parang, grabing adjustments na talaga. Ganon talaga, yes, friend. Ganon yon. Oo. Di ba? Kaya minsan parang nararanasan mong parang nakakasakal ang controlling ng feeling dahil iba kapag nasa relasyon ka na talaga. Sabi ko nga kanina, hindi pwedeng nagdedesisyon ka lang ng mag-isa. Hindi pwedeng sarili mo lang yung iniisip mo palagi. Because the moment that you finally decided to enter a relationship, that's the time na alam mong dagdag na siya sa iisipin mo, sa responsibilidad mo, o sa madaling salita, problema mo. Oo, hindi kasi sa lahat ng pagkakataon, syempre masaya tayo sa relasyon, di ba? And that's the time na alam mong kakainin niya rin ang atensyon. Anong iniisip mo dyan? Tsaka yung oras mo. Diba? Na sa lahat ng gagawin mo, sa lahat ng iisipin mo, dapat kasama na siya. No? Kasi minsan mapapansin mo kapag nagdesisyon ka, halimbawa, sinabi mo lang sa kanya na pupunta ako ng Siargao, mag-isa lang ako. O kaya pupunta ako ng Siargao with friends, hindi mo man lang ba ako tatanungin kung papayagan ba kita? Kung okay lang sa akin? So, yan, may mga pagtatakang ganyan kapag galing ka pa lang sa status na pagiging single tapos kakapasok mo lang sa relasyon. Minsan hindi cute, di ba? Pero alam mo, depende yan. Depende yan sa magiging jowa mo kung cute ba yung atake niya o minsan parang more of nakakatakyut na. Yung parang, hala, parang gusto ko na siyang hiwalayan. Mga ganon, di ba? Well, again, love is a responsibility, yes, friend, that needs an action na kailangan ng efforts niyong dalawa. Hindi pwedeng yung isa lang.
Tapos yung isa sobrang insensitive, ganyan. Hindi pwedeng ganun. Mag-a-adjust ka dapat. Kaya again, compromise. Kopya? Kopyang-kopya. Hinihingal ako. Ganun yata kapag kumain ng Shanghai spaghetti tapos busog na busog ka, no? O siya, iniinggit ko lang kayo. Pero bago ko, Magic Yes Friend, syempre gusto ko munang batiin lahat ng mga Yes Friend nating nag-PM sa aking Facebook fanpage. Ayan, isa-isahin na natin sila. Alam ko madami kayo. And happy Wednesday sa'yo, Alfred Marcelino. Of course, lagi nakikinig yan sa atin, si Abordo Joseph. Na, ayan, sabi niya, Ma'am Laika, walang kupas ang kagandahan. Ay, magkano bang gusto mo? Gusto mo manalo sa pera-pera lang yan? Pabati mula dito sa Sampaloc Market. Isa siyang mananahi. Ang radyo ko walang patayan umaga hanggang gabi. Naginig sa 101.1 Yes FM. Nag-send pa siya ng selfie niya. Oo, nag-send pa siya ng selfie niya na nakikinig sa 101.1 Yes FM. Thank you so much. Alam niyo talagang nakakataba po. Nakakataba po ng apdo at dendrites ang laging nakikita namin ng mga messages sa inyo mga Yes Friend na nakikinig sa 101.1 Yes FM, no? Maraming salamat po. Si RL, ito, from United Kingdom. Hinihingal ako. Nakikinig dito, maulan na lugar dito sa United Kingdom. Sorry, just in. It's official. Tag-ulan na daw. Sabi ng Pag-asa. Tag-ulan na rin dito sa amin. Ang inihiling na lang po namin na sana wag kami babagyuhin ng sobra-sobra. Sana yung ulang madaling araw lang yung bagyo papasok tas aalis na siya mga bandang 8 a.m. Ganun. Yes, gusto po maburlang sa office hours mo. And shout out din sa iyo, Yes Friend, Ray Sara Amoso. Shout out sa baby princess ko. 10 months na siya ngayon. Ayan. At ilan pa sa mga Yes Friend natin ngayong nasa biyahe, nasa kanilang bahay, nasa kanilang tindahan, salon, barberia, o kaya naman nasa palengke. Happy listening po sa inyong lahat. Nasa ukay-ukay din. Ayan. Sa mga surplus, mga Japan surplus, ayan, dyan marami ako laging nakikinig na nakatutok sa 101.1 Yes FM. Of course, hindi rin namin makakalimutan na batiin at pasalamatan yung mga mahal po nating drivers. Ayan. Happy listening po sa inyo, mga taxi drivers, mga Grab drivers, mga joyride drivers. Ayan. Maraming salamat po. Ayun lang. Maraming salamat din sa lahat po ng mga Yes Friend nating nakisali kanina sa topic natin at talagang nakarelate daw sila. Oo. So, sana hindi ikaw yung taong hindi ikaw yung isa doon na feeling niya ang controlling na gano'n ng partner mo, no? Sana ikaw na lang yung biktima, charot. Asha, maraming salamat pong muli mga Yes Friend. Bukas ulit araw po ng Thursday na. Ay, salamat. Ilang araw na lang. Sabado na ulit. Oo, Sabado lang pero hindi natin rest day. Susunod na nga mga Yes Friend ang programa ni Ganda Wanda 6 to 9 PM dahil kakantahan ka niya. Oo. Ako naman bukas 3 to 6 pa rin, of course. Ituloy pa natin ang pakikinig mo sa mga kantahan natin. Yes, friend, na nabitin ka kaninang pakinggan dahil pumasok ako. Ito, pasensya na nga. Kasama ang susunod na kanta na para sa mga namomroblema kung paano ka nga ba papasa. Sabi ko naman kasi sa'yo, simpleng-simple lang naman yan, kuya. Dapat hanapin mo kung sino yung pinakabibo, pinakamatalino. At talaga nga naman masasabi mong ito dapat yung tabihan ko kapag araw na ng exam. Kaibiganin mo. Ang tawag dyan, mindset. Mindset. Dito sa 101.1 Yes FM. 101.1 Yes FM.